Alright, it's another day, it's another vlog mga kaibigan. So ngayon ay meron tayo panibagong ipapakita dito, turo dito. So nagkaroon po tayo ng problema dito sa ating laptop. Akala ko yung ating laptop may sira. Ito pala yung dahilan, yung ating charger. Kasi nasubukan kong humiram ng iba na same lang yung voltage dito sa ating charger. Wala naman problema, nag-charge naman yung laptop. So nakita ko dito sa ating mismong laptop charger, itong kanyang adapter may putol. Ito yung ating ayusin at hanapan ng paraan, kasi sayang naman po kung bibili pa tayo ng bago na pwede naman natin itong maayos. Kung gusto nyo matuto paano natin ito i-repair, so panoorin lang itong ating video tutorial. So tara, samahan niyo ako. So, bago natin baklasin ito i-fix, ay subukan muna natin i-charge para makita naman ninyo yung before at saka after na ma-fix natin ito. So yung brand pala ng ating netbook o laptop ay Acer. Tapos itong ating charger, ang capacity niya is 19 volts. 19 volts yung kanyang capacity ito sa ating charger. So testing muna natin, isalpak sa source ng kuryente at gamit itong ating tester kung meron bang supply. Pero bago natin i-test ay i-testing muna natin, isalpak mismo dito sa laptop kung meron ba siyang supply na kuryente. Saksakan. Tignan muna natin kung may indicator ba. Okay. So ito po yung indicator kung may supply na kuryente o nag-charge. So iila po dito kung merong supply na kuryente or kung nag-function yung ating charger. So sa nakita nyo, wala pong indicator light. Testing muna natin yung continuity. So testing. So ito yun, nakasalpak. So itong dulo, kung meron pa siyang connection. So itong plug ito. Tapos ito meron. So ito yung makita, wala po. Dito wala. Ayan. So wala talaga. Wala talaga. So yun ang problema. So ito laptop ko. Ayan, kita niya. Ayan, nag-spark. So dito yung putol, kaya walang supply na kuryente. Kita niya. So hindi naman natin ito maputol kasi maiksi. So ang gagawin natin is buksan ito mismo, itong kanyang case ng ating charger. So para maputol natin ito, kailangan natin ito buksan at itong panibagong linya dito sa loob. Para matanggal pala ito, kailangan muna natin itong lagyan ng acetone dito sa gilid para lumabot yung kanyang tawag nating pandikit. Mga around 2 or 3 minutes natin ibabad itong acetone bago natin gamitan ng kalapad na panusok dito. Yan, ayun, yan. Tapos magaling po ng acetone. Ito, acetone. Tapos babalo natin itong cotton.
Tapos ilagay natin dito sa gilid para lumambot yung tawag nating pandikit dito sa ating charger. Bago natin buksan. Para lumambot po yung ilalim. A few moments later. Ito na. Tapos na 2 minutes na binabad natin yung aceton ito para lumabot yung kanyang pandikit. Ay, buksan na natin. Gamit itong flat screw ito sa gilid. Tapos, ito sa para matanggal yung mismo. Ito yung naputol. So, meron pa siyang katakip dito. So, tanggalin natin ito. Parang takip. Ito, dito. So, itong puti. Ito yung kanyang positive. At itong itim. Ito yung negative. Kung titingnan natin dito, yan, puti, tsaka ito ang silver. Ito yung kanya negative. So, patuloyin ko muna. Tapos, patanan natin ito. Ito yung ground or negative, itong puti, ito yung positive. Itong butaso na ito yung positive, negative. Tapos ito na ito positive.
tape at saka lagyan natin ng insulator itong isa para hindi magka-short. Natin dito para hindi yung connection ng short. Ipapakita ko muna sinalpak natin itong ating linya. So, hindi pa natin tinakpan na nakatakip. So, ito yung dulo kung meron na bang kuryente o mag-charge na pa. Yan. So, as you can see, yan may indicator na. It means ayos na yung ating charger. Ayan. Yung nakita, close na yung ating connection. Mila na yung ating mismong laptop. Balik na natin yung ating mga tinanggal tsaka itong ating improvise na lock para hindi po ano dito close contact. Okay, ito na yung ating finished product. So, balik na natin. Tapos tingnan nyo. So, meron po siya kit. Ibalik natin itong yung sticker. Para tingnan. Tapos, testing natin ulit. Kung okay na ba. Isa pa ako dito. Ayan. Tapos, isa pa ako sa sasaka. Ito. Tapos, sasaka. Ayan. As you can see, may lang na po yung ating. Ayan. Okay. So, it means, goods na yung ating charger. So, gano'n lang kadali mag-fix ng charger pag ganun po yung problema na ayaw na mag-supply ng kuryente or wala na pong supply. So, sana may natutunan kayo sa ating pinakinggang tutorial ngayon at sana huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga panibagong video. So, hanggang dito na mga kaibigan. Hanggang sa muli. Peace out.